Pag-uusapan natin ngayon ang Pork Barrel at General Appropriations Act. Attorney Mel, paano nga ba masasabing pork barrel o kaya naman, o kagaya ng PDAF, ang isang pondo? Nako, kung baga sa Controversial mga kongresista, Franz, kung sa mga sa kongresista, ang tawag dyan, PDAP. Okay, Kung sa PDAF. presidente noon DAP, at kung sa judiciary, JDF. Lahat sila meron kanya-kanyang forms Diba? pala yan, Bakit nagiging problematic ang PDAP? Sapagkat nga, pangkaraniwan, ito ay collective amount. Let's say 10 million for, let's say sasabihin lang, for the project of the congressman. So, walang specification kung ano-ano nga yun, yung mga proyektong iyon. So, ang nangyayari, binibigyan mo ng malaking diskresyon ng isang congressman na national elected officer sa mga usaping lokal. Bakit sila nangihimasok sa mga usaping lokal? Diyan nag-uumpisa ang korupsyon, sabuatan, at para makinabang sa kaban ng bayan. Ibig sabihin, maaari naman gawin nila yun sa wastong pamamaraan. Pero the opportunity to be corrupt, the opportunity or the temptation to make use of the money for their own, napakalaki. Masyado kasi silang malayang gastusin tong perang to. Ganun That ang is nangyayari. correct, that is correct, Franz. Kaya, ano ang nilalabag ng PDAP? Yung panghihimasok ng mga national officer, kamukha ng kongresista, sa mga lokal na mga usapin. Kasi ang nakakaalam kung kailangan ng tulay, kung kailangan ng mga feeder road, kung kailangan ng mga eskwelahan doon sa kanilang lugar. Sila mayor. Mga LGU. Sila mga LGU na nasa ilalim ng presidente. So isa yan. Ang pangalawa, imbis na maging fiscalizer ang Congress sa imumungkahi ng presidenteng malaking budget, nagiging interested party sila. Imbis na nagche-check sila, nagiging kakampi. Hindi na masyado inuusisa. Sir, basta't malaki lang sa amin, sa Tarlac ha, okay na yan. Di ba? Wala nang pag-uusisa. Nawawalan ng duty to fiscalize. Pangatlo, alam mo ang Kongreso may power ng oversight. Ano ibig sabihin ng power ng oversight, Franz? So, yung mga batas, may mga project sa batas, tinitignan nila kung yung pera doon talagang natutustos sa tamang pamamaraan ng, let's say, proyekto ng Department of Transportation, Department of Finance. Kung sa kanilang lugar yan, baka konti na lang ang oversight. So Diba? parang ang nangyayari, nagkakaroon ng ibang focus tong mga congressman. Instead na ginagawa nila yung main mandate nila. That is correct. That is correct, Franz. Imbis nagiging fiscalizer, imbis na nagiging nagsusuri sila sa ginagawa ng ehekutibo at pati na ng local government, sapagkat nga merong silang say sa pera, baka maging kasabwat na sila. At ang sabwatan ng usapin ay pera, ang laki ng temptasyon para maging corrupt. Lalong-lalo na kung hindi nakalinya yung proyekto at hindi nakikita sa GAA. Okay. Subject for approval naman daw yung mga pet projects ng mga kongresista bago gawing batas. Sapat ba ito para magsilbing pork barrel? Ay, ang tawag ko dyan, JJ. Anong JJ? Jibber-jabber lang yan. That's PDAP by another name. Ibig sabihin, kasi ang ang diwa ng PDAP. Ang diwa ng PDAP, Franz, hindi dapat maging fiscalizer ang mga congressman. Dapat wala talaga silang budget. Dapat wala silang pakialam muna. Para kung ang hinahain ng presidente, merong honest, in good faith na pagsusuri. Pero kung kakausapin na muna, President, okay yan, papasa namin yan, basta bigay mo lang yan. Nawawala. At isa pa, theoretically, ang presidente kasi, hindi pwedeng magbito ng batas ng paunti-unti. Ibig sabihin, kung magbibito ang presidente ng batas, it's all or nothing except the General Appropriation Act. Ang General Appropriation Act, ang presidente pwedeng gumawa ng tinatawag na line veto. So, yung isang paragraph ng isang batas, pwede niya sabihin, ayoko niyan, iyan lang ang bibito ko.
Itong budget na to, 10 million, ayoko niyan, iyan lang ang bibito ko. Pero kung ang nakalagay doon ganito, para kay Congressman Juan de la Cruz, 10 million para sa mga kanyang proyekto. Paano bibito ng presidente ang hindi niya alam? Kasi kung proyektong general ang nakasabi doon, saan gagawin ito? Sa tulay? Sa eskwelahan? Wala namang nakalagay. detalye. Oo, pero baka mag-alanganin si presidente, baka sabihin niya, baka nga okay to, sige, approve ko na lang. So ang nawawala doon, yung wise discretion ng Pangulo para talagang mapag-aralan at maasuri at maging mahalaga at makabuluhan ang kanyang line veto. Nawawala iyon. Na nadidilute ang power of the president to veto. At France, kung corrupt ang presidente, Nako. magsabuatan na lang sila. Oo. Nakuha na Kasi nila. by numbers lang naman kasi ang botohan, di ba? Ay, tama ka. Mabigyan mo Magsabuatan ng na lang ka sila. enough na pondo yung enough din na numbers. Sa'yo na, panalo ka na. Eksakto ka. Kaya, tanggalin ang discretion sa mga congressman, panatiliin silang fiscalizer, huwag silang makikialam sa mga LGU, at saka huwag wasakin ang kahalagahan ng pagbibito ng presidente. At siyempre, para tunay na matukoy ang bawat proyekto at hindi lang pangkahalatang project, di ba? Project dapat makita yan ng tao bayan. At siyempre, Franz, pera natin yun eh. Pera talaga natin yan eh. At kung may gagastos ng pera ng bayan, dapat alam natin Tama. kung saan gagastusin. Hindi Ultimo ganito. sa last centavo niyan. Oh, hindi ganito, Franz. Congressman Franz, ito 10 million. Bahala ka na. Oo, di ba? Dapat, ito, Franz, ito 10 million. Pero ito gusto ko. Isa-isahin na. Di ba? Iyan. Okay. Ano naman, Attorney Mel, yung tama at karaniwang proseso ng pagpasa ng national budget? Well, ang budget, isang batas rin. Pangkaraniwang pagpapasa ng batas ang sa budget. Pero iyan nga, nagmumula iyan sa House of Representatives sapagkat nga, ang sabi nila, they hold the purse. They hold the purse, France, no? So, nagmumula sa House of Representatives, nagsusuri-suri sila, pumupunta sa Senado, at panghuli, as usual, ang presidente pipirma ng batas at may kapangyarihan siyang mag-line veto kung ayaw niya yung ilan lang sa batas na iyan. Ayan ang Pahabol proseso natin, niyan. Attorney Mel, mukhang hindi yata kasama dito sa 3.35 trillion pesos na budget natin yung pinangakong increase sa mga sundalo at pulis. Ito lang masasabi ko, Franz. Kung wala sa General Appropriation Act, wala yan. So, parang let down. malabo. Parang let down. Kasi umaasa siguro yung mga pulis natin at Sundalo. militar, yung pangakong tataasan ng sweldo nila. Pero tingnan natin ang kabuuan ng matatapos na budget. Kung iyan nga ay tutuparin nila o talaga namang isusulong nila yung pangako nila. Okay.